May mga lugar na hindi madaling puntahan. Kailangan mong maglaan ng oras at tiyaga bago mo ito marating. May mga destinasyong kapag narating mo na, mapapaisip ka kung bakit ngayon mo lang ito pinuntahan. Grabe, ang ganda ng tubig. Sa pagkakataong ito, pumunta kami sa isa sa mga pinakasilangang isla sa probinsya ng Quezon. Isang lugar na kilala sa gintong buhangin, malinaw na tubig, at mga tanawing sulit ang mahabang biyahe. Hi guys, good morning. So it's May 25 at ngayon pupunta tayo ng Humalig. It's 2:10 in the morning. Nagkakape lang kami ni Eden. Based sa Google Maps, nasa 3 hours and 10 minutes ang biyahe papuntang Real Port or Ungos Port. So doon yung magiging jump off namin papuntang Humalig. After that, 5 to 6 hours ang biyahe sa bangka. Depende kung maalon ba siya or hindi. Doon na rin sa Ungos Port namin iiwan yung motor. May nakita ako, 100 pesos lang. Overnight na ng motor yon. Gated and 24/7 secured dahil may CCTV rin. Ano pa ba? Ano pa bang pwede nating pag-usapan? So, excited na pala kami ni Eden pumunta doon kasi matagal na namin gusto mapuntahan yung Humalig. Since 2023 pa ata yun, oh. Tagal na. Ngayon lang kami nagkaroon ng opportunity na pumunta ron. Biglaan eh. Makikita natin ang ganda ng Humalig. Sabi nila maganda raw talaga doon. Well, malalaman, di ba? So, malapit na mag 2:20, ride out na rin kami. Tuluyan na nga namin sinimulan ng biyahe. Madaming kilometro pa ang tatahakin at ilang oras pa ang gugugulin bago makarating sa Pantalan. Mula Muntinlupa, isa-isa naming dinaanan ng mga bayan ng Laguna. Isa sa mga bayang aming dinaanan ay ang Santa Cruz, ang kabisera ng Laguna. Kasunod nito, ang Pagsanghan, isang bayan kung saan makikita ang sikat na Pagsanghan Falls. Habang tinatahak nga namin ang mga bayan ng Laguna, napaisip ako, may kakaibang saya talaga sa pagbiyahe ng madaling araw, ano? Wala gaanong sasakyan sa kalsada, malamig ang hangin, at mas payapa ang buong biyahe. Tipong parang hindi mo nararamdaman ang bawat kilometro ng paglalakbay. Ang saya, di ba? Makalipas nga ng ilang oras ay papalapit na kami sa Real. Napapalitan na ng kabundukan at mga kurbadang kalsada ang mga tanawing kanina lamang ay puro kabahayan at puro kapatagan. Isa ito sa mga bahagi ng biyahe na pinaka-inaabangan ng maraming rider na bumibisita sa Quezon. At matapos ang ilang oras sa kalsada, unti-unti nang nagpapakita ang dagat. Isa itong paalala na malapit na kami. Good morning guys. After 3 hours of riding, nandito na kami ngayon sa Real Quezon. So iniwan namin yung motor namin kay Kuya Brian. Doon yung sinasabi namin na pag-iwanan namin ng motor. 100 pesos per day. All goods na yun. Total of 3 days. So 300 pesos. So maglalakad lang kami ngayon papuntang Ungos Port. 3-minute walk. Ito. Ganda ng view, sunrise. Tapos pagtingin mo dito, kabundukan. So ang unang biyahe raw talaga dito ay alas 10.
Pero kapag napupuno na raw, minsan umaalis ng alas 6, alas 7, alas 8. Depende. So, andito na kami sa terminal. Kasama ko na yung mga lalaki. Yung mga papat na naman dito. Alright. So, papasok namin ng bangka. Alexa May. Akala ko Erica May. Sayang hindi Erika May. Sayang hindi Erica May yung pangalan namin. Ilan kayo? Lima? Matapos nga ang ilang oras ng paglalayag, nakarating rin kami ng Humalig. Hi guys! So, kakababa lang namin dito sa Humalig. Grabe, ang ganda ng tubig. Ang linaw niya. Tsaka ang ganda ng panahon. Saktong-sakto pag pupunta kayo dito ng summer. Ang ganda ng tubig. Nag-drone shot ako kanina. Ito, ipapakita ko sa inyo. Sa unang tingin pa lamang, mapapansin mo na agad ang tahimik at payapang kapaligiran ng isla. Malayo sa ingay ng syudad at malapit sa kalikasan. Narating na rin namin ang Humalig. Ngunit ang pagdating sa isla ay simula pa lamang ng aming adventure. Okay, so tapos namin mag-picture-picture. Andito na yung susundo sa amin. Ito yung organizer namin. Mag-book na kayo dito kay Erica May. Alright. Ano po ang mode of transport dito? Habal? Habal lang ito. Habal. Tama nga, ang mode of transport nila rito ay habal at tricycle. So papunta namin ngayon sa accommodation. Maliit lang naman ang isla. Thank you po. Sir, thank you. Hello po.
Alright, so yung package pala na kinuha namin is yung may kasama ng food yun, no? Eka? May kasama na siyang food for 3 days. At ito yung prepare nila, ma'am. Uy. Grabe. May fish. Maraming salamat po. Solid guys, oh. Hey guys, good afternoon. Hindi na mainit. Kaya na ng balat. Hindi na magiging unlock character. Grabe, ang ganda. Solid. Ang ganda. Naalala ko dito yung buhangin niya parang kagaya sa pagudpud. Ganda guys. So pupunta natin yung signboard doon ng I Love Humalig. Pero parang 2 minutes na ata ako naglalakad. Grabe, ang ganda. Isa sa mga unang lugar na aming binisita sa Humalig ay ang Salibungot Beach. Isa ito sa mga pinakakilalang destinasyon sa isla. Kilala sa malawak nitong dalampasigan at kakaibang gintong buhangin. Isa rin ang Salibungot Beach sa mga paboritong puntahan ng mga bumibisita sa Humalig upang masaksihan ang napakagandang paglubog ng araw. So andito namin sa beach. Tapos na rin kami mag-drone shot. Grabe, ang ganda rito. Feeling ko ang ganda ng sunset dito. Ooh. Alright, so kakatapos lang namin mag-swimming dito sa beach. Sarap. Sarap maligo. Ganda rin ng sunset dito. Babalik namin ngayon ng resort. Doon na kami maliligo sa pool nila. Yes! 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 Hindi na magluluto. Yung resort pala na nakuha namin ay may hosted meals. So hindi namin magluluto. Hindi na si Eka magluluto. Hindi na maghahanap ng bibili. Anong ulamin? Wala tayong motor. Tara na! Tapos na nga ang unang araw namin dito sa Humalig. Alright, grabe, kakain na ulit kami. Magpapahinga muna kami dahil marami pa kami pupuntahan bukas. Kaya kita-kits sa susunod na vlog.